Ang Pilipinas ay mayaman sa mga nakatagong pamana ng ating mga ninuno. Ang mga sinaunang kagamitan ay nagbibigay ng isang kaakit-akit na sulyap sa mayamang kultural ng bansa at magkakaibang tapis area ng kapuluan. Ang mga artifacts ay hindi lamang nagsisilbing kumukonekta sa kasaysayan ng nakaraan kundi nagpapayaman din sa ating pag-unawa sa magkakaibang kultura, tradisyon, at teknolohikal na tagumpay ng pre-kolonyal ng Pilipinas. Ang mga ito ay napakahalagang kayamanan na patuloy na nagbibigay inspirasyon na siyang nang-aakit sa mga iskolar at mananaliksik. Mula sa masalimuot na alahas na ginto hanggang sa mga sinaunang bangang libingan, ang mga labi na ito ay nagpapaalala ng mga kwento ng mga sinaunang sibilisasyon na may espiritual na paniniwala at kahusayan ng mga kaalaman tungo sa makabagong lipunan. Halina't samahan niyo ako at ating tuklasin ang ilan sa mga pinaka-importanting mga bagay na natuklasan sa bansang Pilipinas. The Yoneng Jar. Noong 1965, natuklasan ni Dr. Robert B. Fox ang isang natatanging artifact sa lugar ng Leta-Leta Cave sa parteng Lajen Island, El Nido sa bansang Pilipinas. Ang artifact na ito ay isang bangang lupa na kahawig ng isang lalaking humihikab, at ito ang dahilan kung bakit tinawag ito ng mga arkeologo na The Yoneng Jar. Ang nasabing kayamanan ay nasa pangangalaga na ng Philippine National Museum hanggang sa ngayon. Tinatayang umiral noong 265 BC. Ang sinaunang piraso ay nararapat sa parehong paggalang at prestihiyo na tinatamasa ng Manunggul Jar, na ngayon ay nakaupo bilang icon ng arkeolohiya ng Pilipinas. Sa kasamaang palad, ang nasabing artifact ay nanatiling nakatago sa loob ng 4 na sulok ng museo sa loob ng 4 na dekada. Gayunpaman, ang mga kamakailang natuklasan sa Eel Cave ay nagudyok sa El Nido Municipal Tourism Office na itulak ang Yoneng Jar sa unahan ng industriya ng turismo ng munisipalidad. Bilang simbolo ng mayamang archaeological na mga natuklasan ng El Nido, naniniwala na ang mga art piece na ito ay makaakit ng mga bisita o mga turismo sa mga lugar ng Leta-Leta Cave, El Rock Shelter at sa Sibaltan Open Site. Palaisipan pa rin ng mga eksperto ang kahulugan sa likod ng paghikab na iyon. Na pinaniniwala ang aksidenteng nahulma at hindi sinasadyang na-deform ito, at nagpa siya ang magpapalayok na hulmahin ito sa isang hikab na mukha. At nananatiling misteryo pa rin ang paghikab na marahil, naniniwala ang iba na humihingi ito ng masaganang ani at hindi ang simbolo ng isang inaantok na sinaunang tribo. Number 2. Ang tao-tao. Sa mga batong ito na hugis bilog, makikita ang mga nagpapa-espesyal na nakaukit na mistulang mga mata, ilong at bibig. Meron ding ilang mga nakuhang bato na may kasamang kamay na nakapatong sa tiyan nito. Kalimitan daw ang mga ito na nahuhukay sa mga pinakaitaas ng mga bundok o sa paligid ng mga kuweba. Palatandaan daw na meron ditong mga yumaong mga anthropomorphic o yung kawangis ng tao kaya ang tawag dito ay tao-tao. Patago raw ang bentahan ng mga ito sa merkado, at umaabot ng daang-daang libong piso, pero saan nga ba ito nagmula? Natagpuan ang mga ito sa isla na kilalang sandbar, ang Gigantes Island, sa parteng Carles ng Iloilo. Number 3. Maitem Jar. Ang Maitom Anthropomorphic Burial Jars ay isang earthenware secondary burial vessels na natuklasan noong 1991 ng archaeological team ng National Museum of the Philippines. Ito ay natuklasan sa Ayab Cave, Barangay Pinol, Maitom, Sarangani Province sa parteng Mindanao ng Pilipinas. Ang mga banga ay isang anthropomorphic na nailalarawan sa pamamagitan ng isang disenyo na nagmumungkahi ng mga figure ng tao na may kumpleto o bahagyang mga tampok ng mukha ng mga unang naninirahan sa Mindanao. Higit pa rito, binibigyang diin nila ang popular na paniniwala ng mga Pilipino sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ayon kay Eusebio Dizon, pinuno ng archaeological team,
Ang ganitong uri ng burial jars ay kapansin-pansing natatangi at nakakaintriga dahil hindi pa ito natagpuan sa ibang lugar sa Southeast Asia. Kaya maraming arkeologo mula sa Vietnam, Thailand, Malaysia, Laos, Cambodia, Burma at Indonesia ang nagkaroon ng interes sa paunang paghahanap na ito at bilang sa mga ilang archaeological site. Ang pamahalaan o pribadong nagtataguyod nito na ang mga paghuhukay ay isinagawa upang mabawi ang mga artifacts na ito. Ang mga banga na ito ay may mga katangian na nabibilang sa binuo sa panahon ng Metal Age sa Pilipinas sa pagtatansya at sa panahon ng 170 BC hanggang sa 500 AD ang edad. Ayon sa mga resulta ng laboratorio na natukoy sa pamamagitan ng radiocarbon dating, ang pangalawang burial jar na ito ay ginawa noong Metal Age at dalawang kumbensyonal na petsa na ito. Gumamit ang mga eksperto ng mga sample na uling na kinuha mula sa mga dingding ng isang maliit na sisidla ng earthenware na matatagpuan sa loob nito para sa isang mas malalaking libingan na banga. Ang impormasyon tungkol sa mga banga na may mga anyo ng tao na nakatagpo habang naghahanap ng kayamanan para sa mga kayamanan ng digmaang Pasipiko, ay ibinahagi sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono noong 3 ng Hunyo taong 1971, sa pagitan ng isang consulting geologist na nagngangalang Michael Spadafora, at isang arkeologo na nagngangalang Eusebio Dizon. Pagkaraan ng 3 araw, nakatanggap ang arkeologo ng mga larawan ng mga pambihirang artifact na nakolekta ng mga lokal na residente. Ang mga artifact ay may mataas na posibilidad ng kahalagahan hindi lamang sa kasaysayan ng Maguindanao, kundi pati na rin sa buong prehistory ng Pilipinas. Kaya naman nang makakita sila ng fund sponsor para sa biyahe ni Dizon sa Mindanao, pumunta pa rin siya sa kabila ng hindi inaasahang klima at panganib sa kaligtasan. Ang Maitom Archaeological Project ng Koponan ng Pambansang Museo ay formal na nagsimula noong ika-6 ng Nobyembre taong 1971. Ang Ayab Cave, na tinatawag ngayon bilang Pinol Cave, ay isang Miocene limestone formation na matatagpuan humigit kumulang 1,000 metro dahil sa timog ng baybayin ng Mindanao na may taas na 6 na metro. Ang site ay nasa coastal area ng Pinol Maitom, bahagi ng South Cotabato Province, Sarangani. Ang unang yugto ng paghuhukay ay natapos noong Desyembre taong 1971. Ang pangalawa ay mula ika-8 ng Abril hanggang ika-3 ng Mayo taong 1972. At ang pangatlo at huling yugto ay mula ika-17 ng Enero hanggang ika-15 ng Pebrero taong 1975. Number 4. The Manunggol Jar. Ang Manunggol Jar ay isang pangalawang burial jar na nahukay mula sa isang Neolithic burial site sa Manunggol Cave ng Tabon sa Lipon Point sa parteng Palawan ng Pilipinas. Ito ay mula 870 hanggang 710 BC at ang dalawang kilalang figura sa itaas na hawakan ng pabalat nito ay kumakatawan sa paglalakbay ng kaluluwa patungo sa kabilang buhay. Ipinakita ang Manunggol Jar sa Philippine National Museum of Anthropology, at ito ay malawak na kinikilala bilang isa sa mga pinakamahusay na pre-kolonyal na likhang sining ng Pilipinas na nagawa at itinuturing na isang obra maestra ng Philippine ceramics. Ito ay nakalista bilang isang pambansang kayamanan at itinalaga bilang may item number na 64M074 ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Ito ay matatagpuan ngayon sa National Museum of Anthropology at isa sa mga pinakasikat na exhibit doon na kung saan ang ceramic na ito ay gawa sa luwad na may ilang buhangin at lupa. Ang Manunggol Jar ay natagpuan nina Robert Fox at Miguel Antonio noong 1964 na kung saan natagpuan ito sa tabi ng labi ng isang tabon. Na-recover ito ni Robert sa isang silid ng Manunggol Cave sa southwestern Palawan at kinikilala bilang isang lugar ng mga jar boreal na may mga artifact na may taon na nasa hanay mula 2,300 hanggang 50 BC. Ang silid ng kuweba ay napetsahan bilang isang late Neolithic na libingan at natuklasan ang 78 banga at lupa, kabilang ang Manunggol Jar sa ilalim at ibabaw ng isang silid ng kuweba. Ang bawat artifact ay may iba't ibang mga disenyo at anyo, ngunit maliwanag na isang uri ng mga libingan na banga. Sa panahong iyon, ang kauna-unahang paghuhukay sa natuklasang mga banga noong taong 1964 ni Robert Fox at ang kanyang koponan mula sa kuweba ng Tabon Complex, partikular na sa Lipon Point na pinakakakaiba sa maraming paraan ng mga nahukay.
Sana may napulot kayong aral sa mga topic natin ngayon, tungkol sa mga pinaka-importanting mga bagay na nadiscover sa bansang Pilipinas unang yugto. Ito po ang iyong lingkod Upskill Treasure. Huwag kalimutang mag-subscribe, share at mag-like, pakikalimbang na rin ang bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Hanggang sa muli, salamat!